So yo, what's up mga gang? This is Edmond Chavez Vlogs. So for today's video, sasagutin natin yung mga tanong ng mga subscribers ko dito sa YouTube. Kasi matagal-tagal na rin ako hindi. Teka lang. Dati aeroplano, ngayon aeroplano pa rin. Nasa Hungary na tayo dito sa Pilipinas. So matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-upload ng videos na asking questions dito. Kasi maraming nagtatanong. So kahit paulit-ulit yung mga tanong nyo, sasagutin natin. So ito Mungang. So may nag-ask ng question dito, sabi ni Diana Dizon. Sir, pwede gawan mo po ng video or ang sagot mo po ako? May mga legit ba na nakakapasok ng Hungary na galing sa Qatar? In my own opinion, hindi ko alam. Kasi sa pagkakaalam ko po, Mungang, usually talaga gagaling sa Pinas kasi kailangan mo ng visa. Yun, kailangan mo ng visa. So, para safety talaga, doon ka magagaling sa Pilipinas, mag-apply ka doon sa mga agencies na nag-hiring dito sa Hungary, then pagpalarin ka yun kasi kailangan kasi ng visa Mungang. So kailangan manggagaling ka sa Pinas. And kung galing ka sa Qatar, hindi ko masasagot yan Mungang. Wala akong idea yung Mungang eh. Sa akin lang itong mga sagot ko for safety purposes lang Mungang. If hindi ka sure, then pwede ka rin mag-ask sa ibang vlogger kung ano yung masasagot din nila Mungang. So yun lang. So shoutout kay Larry Laniba. Sabi niya, first dose lang po ng vaccine boss, okay lang ba? Pakisagot po, Bisaya proud. So, sa akin Mungang, kasi ako fully vaccinated ako Mungang eh. First dose, second dose. Kailangan din Mungang kasi kukuha ka ng yellow card. So, sa first dose, kailangan fully vaccinated ka Mungang eh. Sa pagkakaalam ko kasi ako dito, fully vaccinated ako tsaka yung mga kasama ko mga fully vaccinated. Pero hindi ko lang alam kung may ibang kababayan din natin na nakalusot. Kung may mga nakalusot man na first dose, pwede kayong mag-comment dito para ma-check natin kung meron ba na legit na first dose lang yung vaccine tapos nakapunta dito sa Hungary. So, shoutout kay Soriano Rolson. Soriano Rolson. Parang uso yan dyan po. Kakilala ko din, nagsara yung company pero di sila pinauwi. Hinanap naman sila din kagaya. Sa pagkakaintindi ko dito siguro ang tinatanong mo siguro Mungang, yung tawag nitong nagtatrabaho na dito sa Hungary tapos natanggal. So, sa mga nagtatrabaho dito sa Hungary Mungang na natanggal, hindi yan papauwi na Pinas. Hanapan kayo ng, like for example, hanapan kayo ng agency kung saan kayo pwedeng ilipat. Hindi pwedeng pauwiin. Kasi like sa akin, basic example din sa akin, instead na 2 years yung kontrata namin sa company namin, dito kasi hindi ko may mention yung pangalan ng company namin before, but natanggal kami, na terminate kasi nga gumawa na ako ng vlog niyan. Pero ang ginawa sa amin ng agency, nilipat kami sa ibang kumpanya, so which is ngayon na nagtatrabaho ko sa Chicken Factory Mungang. So wag kang mangamba kung matatanggal man, whatever the reasons, kasi hindi ka nang pauwi ng Pinas, hanapan ka ng ibang kumpanya. Maraming natanggal na hindi lang sa company ko dati, sa ibang agencies din kasi may iba na terminate, yung siguro hindi satisfied sa performance or yung company nila humina. Yun yung usually usually na reason ng mga kampanya na humina yung company, so they need to cut people, so yun, tanggalin kanila. So walang pangamba Mungang kasi ililipat naman. So shoutout kay RJ Javier. So nag-comment to 1 month ago na. So boss, mahigpit ba sa height? Then about sa height, it depends sa company na a-applyan mo. Like for example, kung sa Samsung ka mag-a-apply, sa amin kasi before kasi sa Samsung, strictly 175 cm. So 175 cm, hindi ko alam anong conversion, 5'7" ata. Hindi ko sure.
Comment lang kayo. May mga company na select sa Samsung, strict sa height. Then, hindi ko lang alam ngayon kung ano yung bagong qualifications nila. Pero sa amin, may ibang kampanya na kasi may, like sa amin dito ngayon sa Chicken Factory. May height nga na 4'11 4'10. Maliliit talaga, maliliit. Pero, depende sa kampanya na applyan mo. Kasi hindi naman lahat ng kampanya strict sa height Unlike sa Taiwan, kung mag-apply, lugi talaga. So, kasi may strictly nga height talagang sinusunod. So, marami din kampanya sa Hungary na hindi stricto sa height. So, walang pangamba gang. So, shoutout kay Queen Heart Pascual. Ano po ang pwedeng ibang applyan dyan sa Hungary, sir? Maraming pwedeng applyan dito sa Hungary. Like for example, room attendant, then factory worker, may mga ano pa ba, factory worker, wala akong maisip factory worker, room attendant, may mga barista, tsaka meron ding mga chef, meron ding mga ano pa ba, marami marami. Then marami kang pagpipilian dito. Then kung like nasa Pinas ka, applyan mo lahat ng agency. Then ano yung mag-match sa ina-applyan mo sa resume mo dun. Matatanggap ka. Yan mo gang. So, sabi ni Kuan, shoutout kay Felix sa Managbanag. Sir, ask ko lang po ang Ferzol Company. Baka may idea po kayo. Salamat. So ako Mungang, wala akong idea dito sa Ferzol Company. So kung may mga followers ako, Mungang na or hindi ko followers or nakapanood itong video, if nagtatrabaho ka sa Ferzol Company, pwede kang mag-comment dito para may idea din si Felix Jr. Managbang kung ano yung Ferzol Company. F-E-R-Z-O-L. So, yun Mungang. So, shoutout kay Dugay Richard. Sabi, sir, mahigpit po ba sila sa colorblind? May ibang company na mahigpit sa colorblind. Then may ibang company din na hindi mahigpit sa colorblind. Kasi sa amin dati sa Samsung, yun yung previous company ko, sinabi ko na. Previous company ko, dati mahigpit mahigpit sa colorblind. Hindi nakakapasa. Or kung hindi man ako sure, kung may mga followers mo ako taga Samsung, comment kayo kung mahigpit ba sa colorblind. Kasi minsan nakakalimutan ko na yung iba Then, oh my god, may nag-comment ito 5 months ago. Hindi ko na alam, baka nandito na to sa Hungary. Sagutin pa rin natin. Shoutout kay Ravian TV 2025. Doon, selected na ako sa medical na. Ano ang kabuuang requirements mo, boss, bago nakarating sa Hungary? Actually, nakalimutan ko Mungang, pero i-recall ko. So, yung mga requirements ko dati, voter certification, passport, tsaka yellow card. Yung yellow card yung vaccination card. Kung meron kang vaccination card, pero usually talaga yellow card, mas beta to yellow card. So yung yellow card din yung mga details yun sa about sa vaccination mo. Kung na nakapag-vaccine ka ba, first dose, second dose, yun, mga ganun gang. Tsaka ano pa ba? E-reg, then PO certificate, ganun. Yun yung kagandahan sa ako. Hindi ko na alam kung ano yung iba, Mungang. Yun yung kagandahan sa Hungary kasi, pag nag-a-apply kasi sa Hungary, walang masyadong requirements Mungang. Hindi siya maraming requirements. Punti lang yung requirements. Unlike sa mag-apply ka ng Taiwan, mas marami kang requirements na kinakailangan sa Taiwan. Yun sa pagkakaalam ko.
sa dito. Sabi ni Mac, ano po, bakit may bumabagsak sa interview? Mungang, during sa interview naman, may bumabagsak talaga, Mungang. I'll give you an example. Sa pagkakilala ko, may kabatch kami na tinanong siya if like, do you have relatives working in Europe? He said that, yes, I have. He's working in this country. Then for me naman, Mungang, mas better siguro, Mungang, kung hindi mo nasasabihin kung may relatives ka sa Europe. Like for example, kung sa Hungary siguro okay lang, pero kung like what I mean, Mungang, na like for example nagtatrabaho doon sa Slovenia, Slovakia, because ang mga Mungang, yung mga interviewer, Mungang, iniisip nila din kasi pag magkamali ka ng sagot, isipin nila magra-run away ka. Yun yung nasa isip nila. In my own idea. Hindi ko alam sa iba kung ano yung masasabi nila. So, may mga red flag ba na may mga questions na simpleng questions lang, pero pag mamali ka ng sagot, maapektuhan yung interview mo, Mungang. So, like, yun yung mabibigay kong example. Then, like sa mga ganyan, sa interview, mag-research na lang kayo, Mungang. Pero may vlog ako niyan, Mungang, may vlog ako niyan, paano ipasa yung interview. Andun sa YouTube ko, Mungang. So, dito, shoutout kay 3 months ago, may nag-comment ni si Sizel. Sabi niya, kailangan po ba magaling ka mag-English or basic okay lang po ba dyan sa Hungary? So, kahit basic, Mungang, kahit basic, okay na. Hindi naman kailangan na maging fluent ka sa English para makapagtrabaho ka dito sa Hungary. Kasi nga ako, hindi naman ako, mali-mali yung grammar ko. Basta magkakaintindihan lang kami ng interviewer. Bira, Mungang. Basic, okay lang. Kasi yung mga Hungarian kasi, hindi lahat ng Hungarian nakakapagsalita ng English. Siguro dito, like nagtatrabaho na ako dito, magto 2 years na. As what I have observed, Mungang, yung mga nakakapagsalita dito ng English, yung mga teenager, like age from like 17, 18, or yung mga nag-aaral sa university, pero hindi rin lahat. Pero usually, yung mga nag-aaral sa university, nakakapagsalita sila. Pero like dito sa amin, sa province, ang hirap, language barrier talaga, Mungang. Kailangan mong matuto ng mga basic na Hungarian words. Pero wag ka namang kabahan kasi katagalan mo namang magtrabaho dito sa Hungary, matututo ka rin, malalaman mo yung basic. Ako may alam akong basic kasi nga araw-araw mong kasama, then siyempre magtatanong ka, sabayan mo rin ng research, ganito, matututo ka rin naman Mungang. So basic English, okay na. Gusto ka lang, Mungang. Sir, tanong ko lang, shoutout kay Henriquez. Sir, tanong ko lang, nga pwede ba tourist visa dyan sa Hungary tapos hanap ng trabaho dyan? Salamat sa sagot. Actually, may kakilala kong gumawa ng ganyan tourist visa. Pero siya, Mungang, may relative siya dito sa Hungary, tourist visa. Tapos hinanapan siya ng trabaho. Pero sa akin naman, nakapagtrabaho naman siya dito, pero ang bansa Hungary kasi sa pagkuha ng trabaho, paghahanap ng trabaho, mahigpit kasi dito, Mungang. Kailangan talaga manggagaling ka sa Pinas, mag-a-apply ka doon. For safety rin, itong sinasagot for safety rin, mag-a-apply ka doon, tsaka bibigyan ka lang ng working visa, saka magtatrabaho dito. Huwag ka na lang sumugal na kailangan ng tourist visa pupunta dito, huwag na lang kasi mahigpit ang Hungary, bansa Hungary. As what I have observed, Mungang, mahigpit. Sir, hello sa iyo. Ask ko lang, shoutout kay D. Reyes. Sir, hello sa iyo. Ask ko lang po, ilang months po ang hinintay nyo bago po kayo nagkaroon ng visa appearance?
Depende yan sa company Mungang. Kasi sa amin dati, urgent kasi Mungang. Inabot lang ng mga... Nag-antay lang kami ng mga 15 days. Tsaka nag-visa appearance sa kami Mungang. Pero kadalasan sa pagkakaalam ko, 1 month, 2 months, ganun. O yung iba nga, umaabot ng 3 months Mungang. So, depende yon kung urgent yung ina-applyan mo Mungang. Check natin. So, yan lang Mungang. Kung may mga tanong kayo, I hope na naliwanagan ko sa sagot ko. May ibang sagot ako na hindi klaro. Pero yun yung mga nasa utak ko, nasa idea ko. Hindi man sakto, pero at least may nasagot ako, di ba? And then ngayon, dito sa Hungary, September ngayon, malamig ang klima dito Mungang. Kahit mainit, malamig. Malamig siya as in. But okay lang sana kung may kayakap ka. Joke lang. So yun lang Mungang. Kung may mga gusto kayong itanong, mag-comment lang kayo. So for those people who haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, Edmond Chavez Vlogs, and hit the notification bell if ever na may bago kong video. So manonotify kayo Mungang. Then I have also TikTok, Edmond Chavez Vlogs, and Facebook page, Edmond Chavez Vlogs 2.0. I have also Instagram, Edmond Chavez Vlogs. And thank you for watching, and God bless Mungang. Sa mga nag-a-apply dyan, G lang ng G. Kung mabagsak man, apply pa rin. Kita-kits tayo dito Mungang. And thank you for watching, and God bless.